Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyas, 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Merkules nga edisyon kita, Hunyo 18 tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabinan sa mga balita, kapat pato naton sa buong hapon, dugang napatay. May dugang naman nga napatay tungod sang dengue sa Iloilo. Sa probinsya sa Iloilo, mga kabyanan. Munang indikit pagpabayaan, no? Kung may mga symptoms kamo sang dengue, once ganing maglala ang simptomas, delikado gid ang kabuhi sang pasyente. Sa ibang pagin naton nga balita, mga kabyanan, Police Regional Office 6 kimanduan ng Iloilo Police Provincial Office nga maghiwat sang turn-in nga investigasyon sa nasapuan na patay nga dalagita sa Banwa sang Tubungan. 18 anyos sining dalagita kag ang masubo sini, no, ginpatay na, ginapatihan, ginhimuslan pa, mga kabyanan. Mga muni nga klase ka balita, no, makailinet gidya pinsaron, no. Unang ang mga kababainhan naton magalong gid, hindi nyo gidya mapaktan ang simpo subong. Kung naobserbahan yung mga kabyanan, ang mga wanted person nga madakpan sa kapulisan, ang mga kaso nila, mga kabyanan, puro rape. Area ang nagpatay ni, hindi lang ni rape ang tubangon niya. Kabata pa, mas college na ni Kuntani sa school year 2025-2026 ang dalagita. Kaya singgitan gid sa hustisya ang pamilya sini. Pero kung ang mga pumuluyo nato, no, kung may mga nahibaluan kamo dira, information makatulod o makatudlo, no, sa suspect, magpakig-angot na gamo sa kapulisan para matagaan hustisya ning pagkamatay sang biktima. Samtang sa bahay naman sa 61st Infantry Battalion, Philippine Army, 8 ka anay rebelde nakabaton sang livelihood assistance alin sa 61st IB in collaboration with Department of Social Welfare and Development, Iloilo Provincial Social Welfare and Development Office, kag Municipal Social Welfare and Development Office sang Miagaw kag Tubungan. Ang nadumduman nyo sang nagligan na interview naton diri si Colonel Arturo Balgos Jr., ang commanding officer sang 61st IB.
sa nag-graduate nga anay rebelde man. Sang nag-surrender siya sa Philippine Army, nagbalik siya sa iyang pag-eskwela. After 6 years, nag-graduate. Ini siya kay 2019 siya nagsungka. Pupud ang iyang bana. Siya nag-decide siya nga mag-eskwela pag nag-graduate ng mga kabyan sang June 11 sa Iloilo Science and Technology University, Miagao Campus. Ito muna ang maayong natabo sa isa ka anay rebelde kag amo ni subong naman no ang 8 ka mga rebelde sa Miagao kag Tubungan nakabaton sila sa 20,000 pesos nga livelihood assistance nga pwede nila magamit para suportahan ang ilang pili nga livelihood project. Pwede dira ang sagod sang kasapatan, native chicken raising kag iban pa dira no nga pwede man sari-sari store. 20 mil pwede na. Indo gamay pala ng gulo no. Buti mapadako na sa mga sa mga former rebels. Isa lang anay sa gamay. Sa uli kung magdako ang tiyanggi mo. Kung sa ginasagod mo nga sapat padakuon mo nga padakuon. Sa makaguluginan siya, kabakal ka naman. Isa nga panago ka sa kabukiran, kagway isang kasiguruhan ng imo kabuhi kung may engkwentro nga matabo. Yan ang dapat paminsaron sa mga nabilin nga rebelde. Pila na kabeses may mga engkwentro, may mga nagakalamatay, pila ka tuig, dinikada nga way sila kakitaay sang ilang mga himata, sang ilang nanay, sang ilang tatay. Sang nakitaay sila, sana siya ka bangkay. Una nga sa mga nabilin dira nga rebelde, binagbinag kamo kung amo ni bilang gusto nyo nga pangabuhi. Kapanago kamo, wala sang kasiguruhan, puro promisa lang, puro patalang. Ginahimo sa mga rebeldeng komunista dira, mga lideres ninyo. Yung atang alabuton karon no si Colonel Arturo Balgos Jr. ang commanding officer sa 61st IB sining distribution sa livelihood grant sa DSWD. Samtang ang Iloilo City Government kabaton sang pagkilala halin sa Commission on Audit. Magsiling kita nga kuha transparency. Kauntang detalye karon no sa report ni Janelle Paclay. This time kauntang report ni Marian Grace Serenieta. May napatay dugang no sa probinsya sang Iloilo bangod sang dengue. Radyo Pilipinas, report. Yan mayong Paul, mayong hapon, sakto ina no, nagsaka na sa 10 ang napatay sa dengue sa probinsya sang Iloilo ini matapos siya nga may na-record nga dugang no nga dengue fatality ang Iloilo Provincial Health Office sang June 1. So according diri no kay Dr. Ronnie Labis, ang head sang Health Service Delivery Division naton sa Iloilo Provincial Health Office, ang dugang Paul nga napatay no isa ini ka 35 anyos nga babayi gikan sa munisipalidad sang Banwa sang Lambunaw. Pahayag diri ni Dr. Labis no nga tiining pasyente Paul nagdaliwan ini siya sang June 1. So ipamangkot naton Paul no ano bala ang comorbidities ini kung iban pagid naton nga mga information kung saan o siya na-admit sa ospital kag iban pagid no nga mga impormasyon. So according diri sa iya Paul, bali naka-experience siya ini siya no sang hinanat and then nagpa-admit no ang ining nabtaliwan no sa hospital kag dikto na balaan nga may gastrointestinal bleeding na ang aton nga pasyente kag sa subong no padayon pa nga gina-investigate sang aton man nga Iloilo Provincial Health Office no ang iban pagkig nga mga underlying conditions so comorbidities sang aton nga pasyente. So far Paul amo pa lang nino ang information nga nahatag man sang aton nga Iloilo Provincial Health Office. Samtang Paul nagsaka na sa masobra 2,000 ang aton nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Halin lang ini Paul January 1
to June 7, 2025. Yara na no sa 2051 ang total number of dengue cases naton kagkalabanan no or tanan na halos nga mga munisipalidad and component city diri sa aton sa province of Iloilo ang may ara no sang kaso na sang dengue kag kalabanan diri no nga nagka-dengue ang yara sa edad 1 to 9 years old, Paul. So, walang tawon mo kadamo sa mga naduktan sang dengue pero nag-alayo man. So, importante gid nga kung may ginabatsyag mo may symptoms hindi nyo na pagpadugayon. Hindi Yes. kung mag-severe gani ang symptoms delikado gid Yes. ang mabudlay na nga dapatan yan sa Yes. pagtulo. Yes, sakto ina Paul no sa mga kauturan nato no nga may nagka-dengue Paul no may ara nga iba nga mga pasyente nga hindi kinahanglan niya sang admission pero may ara man sang dose no nga severe na gid ang ilang nabatsyagan no amo ini sila ang nagakinahanglan no sang immediate nato no nga admission. So that's why may iban kita sa mga nagka-dengue no nga ginapapauli ini sila kag ginapa-monitor lang no ang ilang nga sitwasyon from time to time no ginapa-require nga magbalik sa rural health centers o kung sa mga clinic naton. Makarelate kita ko sina yan kaya ako nga bata twice naduktan sa dengue. Fortunately na survive niya man inibangod man sang pag tatap man sa mga Yes. doktor kaya siyempre dapat mabantayan mo gid sa maayo ang ginabatsyag sang imo bata hindi pwedeng pulupabayaan mo lang hilanat lang na kay kun i-ignore mo ang symptoms dira gid ang delikado kipot Correct. ka lang may mga bleeding na hindi naton gusto matabok Yes. sa mga kauturan natin especially ang mga kabataan. Yes. Amo ina Paul no kiti subong no tigululan binaton trangkaso lang simple lang nga hilanat pero not knowing gali positibo sa dengue kag subong pa Paul no nga according sa aton nga Iloilo Provincial Health Office ginalauman naton Paul nga masaka pag magaduble pagit ang number no of dengue cases nga ma-record naton no sa isa ka semana bangod man sa pag-ulan-ulan. That's why ngati ang panugyan ang kampanya gid no sang aton nga Provincial Health Office no ining limpyo Iloilo naton gamay lang ini Paul no nga tikang pila lang ka minuto ang pagpanglimpyo naton pero ang epekto sinino sa aton kaugalingon sa aton miyembro sa pamilya kag sa aton mga komunidad dako katama. Yan, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Marian Grace Aranyeta sa report. Side sa bata ako mismo nakagim ako dengue 14 years ago. Ko tumalipatan kay abi ko hindi na ko to ka may competition pa kong entrahan. Hindi, mga 15 years ago, 2010. Mga August. Mga isa ka simana, magkita nga nagbakasyon sa ospital. Amo na ang dengue. Bila mo hindi mo ma-explain ang yung ginabatsag ang sakit sa ulo mo, hindi lang usual lang yung mga hilanat, trangkaso, paredo mabuka ulo mo. Tapos pagwa na sa mga rashes daw dapat preparar ka mo. Sa mga kauturan naton, hindi gid patumbayaan, hindi nyo gid pagbabayaan, hindi nyo gid pag-ignore ng mga symptoms, especially sa mga kabataan. Kaya muna nga mga edad, hipos-hipos na yang ibanti, makahambal. Pero dapat i-monitor gid, hindi gid pagbabayaan. Natagid ang best na medical care para nga mag-ayo sila batok sa sakit nga dengue. 18 minutos magaligan sa takna ng alas 2 sa hapon. This time magagawa kita sa report sa Iloilo City Hall. Ang Iloilo City Government nakabaton sang pagkilala alin sa Commission on Audit. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. All sa labing una kay gina nagbaton sang unmodified opinion ang Iloilo City Government gikan sa Commission on Audit para sa Annual Audit Report 2024. Ang pagkilala nagapakita ini sang komprehensibo kag transparent nga pagplastar sa mga financial statements sang lokal nga panguluhan santo sa International Public Sector Accounting Standards. Ang ini nga award o kung pagkilala nagikan sa COA ginakilala gid kag tama ka meaningful para kay Mayor Jared Treñas nga suno sa iya nga pag-exit sa iya siniya termino bilang alkalde sa June 30 ang ini ang magapabilin nga legasiya niya sa sudad sang Iloilo sa diin nagapakita
ang nagpamatuod sang transparency kay good governance sa pagserbisyo sa pamuluyo sa idalom sa iya sininga administrasyon. Ang Independent Auditor's Report ang pirmado ni State Auditor 4 Janet Didigiro ang sang Commission on Audit. Ang lakip sa mga ginbasihan si Paul amo ang audit nga naga-cover sang Statement of Financial Positions sang or as of December 31, 2024. Ang detalye sini mayara sa statements of financial performance, cash flows, changes in net assets, kag madamo pa nga mga reports kag financial statements kag suportado sang madamo iya nga mga dokumento. Sa pagbiya ni Mayor Jerry Treñas, ginpahayag niya nga in good standing ang Iloilo City Government sa iya sini nga pag-turnover sa mga bulos nga administrasyon sa iya man mismo iya nga manugbulos sa posisyon nga si Mayor-elect Inday Raisa Treñas II. Pamatian naton ang kabahin sa pagpahayag sang spokesperson ni Mayor Jerry Treñas, si Joy Fantilaga Gorzal, sa kumpirmasyon sang sining pagkilala nga gin papanaog o kon gin hatag sang Commission on Audit first time sa bahin sang Iloilo City Government ang nakabaton sang kasubong sini nga pagkilala. Ang Commission on Audit has issued an unmodified opinion on the financial statements of the Iloilo City Government for the year ended December 31, 2024. Busilingon nga ang financial records sang syudad sa Iloilo were found to be fair, accurate, and compliant with the International Public Sector Accounting Standards nga waay sang material misstatements. No? Ang ining rating from Commission on Audit nagapakita lamang nga ang city government may ara sang transparency, may accountability, kag may sound fiscal governance, no? Under sa leadership sang ating alkalde, Mayor Jerry Treñas, kag sa efforts man sang ating nga City Accountant Office. Gusto gid nga ipalabot ni sang ating alkalde ang ini nga good news kay for the past 15 years nga he has given the trust, no, to lead as the mayor of Iloilo City. First time ini nga ginhatagan kita sang unmodified opinion from COA. Kag first time man ini sa history sang syudad sa Iloilo. Ini nga recognition nagapakita lamang sang integrity, transparency, kag good governance, no, that we have consistently upheld. Sa iyang pagtapos sa iyang term sa June 30, 2025, ang meaning distinction is one of the lasting legacies, no, that he will proudly carry as he steps down from office. Kag gusto niya gid nga magpalabot man sa iya sini nga pagpasalamat sa dedikasyon sang mga empleyado, especially sa City Accountant Office, kag sa iban pagid nga mga concerned department nga nang kabahin sini because this is a So nabatian si Miss Joy Fantilaga Gorsal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Di pila na lang kadlaw, Paul, isang na lang simana, sobra. Ang 12 days. Mabiya na si Mayor Jerry Treñas. Kumaga, tinagamat-amat naman ni panghimo subong si Mayor Jerry Treñas. Sang pila ka mga importante nga makagamitan kay i-hand over niya nini ang posisyon. Kagin pa siguro niya nga financially in good standing gid ang syudad sa Iloilo. Kaga mga major projects naton iga turnover, no, sa masunod magabulo sa transisyon kay Mayor Inday Raisa Treñas. Isa gid sa mga ginatagaan ni pases ni Mayor Jerry Treñas subong Paul ang madinalagon nga public-private partnership kag manugbukas na nga mga public markets naton sa syudad sa Iloilo. So pasunod ni nga mabukas kundi na magsalag una mabukas ang central market sa month of September. Isa ini sa mga bulan na lang. Salin sa pagpungko niya mo gid ini ang iya nga ginakalipay nga mabutang in place kag mapasiguro nga mga vendors naton maayo ang ilang lugar kag mapabugal ini sang bilog nga Ilonggo ang pag-develop sa aton sini nga mga market halos tanan gid Paul. Okay. Nel, madamo gid Ang salamat. mga naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, General Baclay, no, sa sining pagkilala nga nabaton alin sa Commission on Audit at isunogan ni kay Ma'am Joy Fantilaga kapagita, no, sang integridad, pagduso, advocates and transparency, no, sang Iloilo City Government
headed by Mayor Jerry Treñas. Sila lang kadlaw si Mayor Treñas, kang magabulos si Mayor-elect Inday Raisa Treñas Chu. Ang kongresista sa gihapon si Congresswoman Jam Jam Baronda, Vice Mayor si Vice Mayor Love Baronda. Ng mga opisyalis na ito, puro kababainhan, girl power ang syudad sa Iloilo. Kaunta ko na nung madala no, sa mga opisyalis ng magapungko sa June 30 ang iban sa ila bag-o, ang iban sa ila nabuslan na, ang iban natapos ng terminal. So anong i-expect naton sa ilang terminal? Pwede ma-comment sa aton ng mga kauturan dira ng ilang mga expectation sa ilang mga lideres sa panibag-o naman ng termino 2025 to 2028. Pero ang iba niya no, tugay pa ang bago lang ginatapos ang eleksyon naman ang ginestoryahan. Presidential elections, tugay pa to. Importante na yung 3 years kaniho. Paano mag-perform ang mga leaders naton sa tagsa ka komunidad. For President Ferdinand Marcos, 3 years. First 3 years, nabala ang nalabot sa Marcos administration. Nabala ang mga developments ang nadala sini sa mga kauturan naton. Ano nga kaayuhan ang nadala sa gobyerno sa tagsa ka pamilya nga Pilipino. 26 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay Ba. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init na panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng bright-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtulong at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language.
Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholic-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti na nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang higit solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masaguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas, special coverage. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na masistansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay.
Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong Barangay. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito'y patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa kami ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, Judy! Ito ni Elma. Ang tulalong-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Tumama naman ako. Tapos sarin niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DFWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 40 minutos magkaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, si Governor J.C. Ramanava sa Guimaras, nagputikan sa meeting, no? Kaupod siyang Hospital Management Board. Would storyahan ang creation ng additional positions for Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center as required by law for Level 2 hospitals. Si Governor Nava, ginugdan ni Congresswoman Maria Lucille Nava, Executive Assistant Gisnaret Tapia, Provincial Health Officer 2, Catril Nava, Acting Chief of Hospital Seren Lor Galinero, kag mga committee members, no? Dumduman sang aton ng mga tagpalamati sang November last year, ang Dr. Catalino Gallego Nava Provincial Hospital, isa na ka Level 2 hospital, kag subong gatawgon nga Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center by virtue of Republic Act number 12069, naging pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa pag-upgrade sa hospital, expect ang dugang mga hospital beds, services, mga kabiyanan, umanyo nga mas magalapat pagit. Ang capacity magadugang sa 200. Pati ang medical workforce dugangan man. Dugangan man ang pondo sa ospital para sa pagdulong sa healthcare services sa mga pasyente. Pinakalipay gid ni sa mga Guimaras noon ang nasambit nga development para mataas pa ang kalidad sa pagserbisyo sa nasambit nga ospital. Minutos makalikat sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabinan ng mga outstanding Guimaras noon athletes nga nakahatag bugal sa probinsya sa giniwat na 2025 palarong pambansa held last May sa Ilocos Norte ang gin-recognize tagan man sang pagkilala sa monthly provincial school board meeting subong adlaw sa San Miguel Ordan, Guimaras. Ginpangunahan ni Governor J.C. Ramanava na nag-serve chair sa Provincial School Board. Sa session, ang Department of Education Schools Division of Guimaras presented the medalists who represented the province with excellence and sportsmanship sa national stage. Announce ni Governor Nava ang mga athletes magabaton sa cash incentives alin sa provincial government sa Guimaras. 25,000 for each gold medalist. 20,000 para sa silver medalist and 15,000 for each bronze medalist. Ito sa ano bala, no? Kundi ko magsalat,
muning pinakadako no sa mga probinsya kasi pila man lang kabilog. Kumbaga matagaan ginila sang bastante mga po. Like sa iban kasi madamo-damo ka mga athletes ang kinanglan nila tagaan, di kinapahat-pahat man lang nila ang pundo. Pero ano ni ang kumbaga bala mag-serve nga motivation sa mga kabataan. Di daw sa ano bala nga nakatapos ikaw, successful ikaw sa palarong pambansa. Tagaan ka pa sa pagkilala, tagaan ka pa sa incentive. Kag hindi lang amo na ang ginalagas sa mga athletes. Makahampang pagid sila sa mas mataas pagid nga level sa kompetisyon. Matagaan sila sa opportunity, malakip sa national team. May kakabalo, basyang iban, malakip pa sa mga Asian Games. Kag Olympics. Sara nyo ha, pila naka edisyon ni sang Olympics nga nakadaog kita gold. Una kay Heidelin sa nagligad. Si Kaloy, 2 ka gold gitong nakuha niya sa Paris Olympics, Balantayan. So muna, damo gid siya sang opportunity sa sport. Damo gid siya sang pwede. Damo gid. Unang padayon lang kamo sa pagpursige. Nagapatigid kita yung may future nga nagahulat sa inyo. Ano na galing ti? Ang iban ti kung ano lang ang mga resources nila sa training, sa equipment. Pero ti kung may sponsor, may nagahatag sang suporta, nagapati kitang aside sa pondo, suporta nga ginahatag sa gobyerno, may mga pribado man ng mga companies nga naghatag man sang ila suporta sa mga aspiring athletes. Hindi lang natong pag-mention pero kadamo kita sang magkita kag nagapati kita nga magasuporta sila. Kumbaga bala dapat ang pagsuporta hindi nga after nga nagdaog. Di ba? Kung na-notice nyo ang mga nagdaog sa Olympics, after nga nagdaog si Heidelin Diaz, after nagdaog si Kaloy, gaba ang incentives. Pero, hindi taman pagkalimtan nga samtang gina-chase, samtang nagahandom ang mga athletes naton, dapat inasuportahan naman sila. Hindi nga nagahulat na lang kita nga magdaog sila. Kaysa totoo lang, hindi basta-basta ang inagyan ni Heidi, hindi man basta-basta ang inagyan ni Kaloy. Ulan to galing kay Kaloy, may gamay nga kontrobersya, pero tinalagpasan niya man to. Tingnan mo kung ang isang ka-athlete, bastante ang suporta, ako yung nagkapatigig ko yung damo, idyas ang maninalagon ng mga atleta sa Pilipinas. Hindi lang kita mag-focus sa mga team sports. Huwag man kita huwag man kita sa mga ginatumod, gidya nga hampang plangga nato ng mga basketball, plangga nato, volleyball, grabe, natutukan kita sa kadaman, football. Pero tagaan taman sang atensyon ng iban pagid nga mga hampang. Nga makita tabala may may klaro pagid kita nga tsansa. Kuduti makita naton subong makakumpit gimang kita. Pero kon gold ang balasihan naton, kung gold sa Olympics o kung anong mandira nga mga kompetisyon. Siyempre sa mga individual sports dako gid ang tsansa naton. 48 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. Sa ibang panaton nga balita, mga kabyanan, ang 61st Infantry Battalion Philippine Army nagatag sang livelihood assistance kaupo ng DSWD sa 8 ka rebelde sa Iloilo. Ang distribution was carried out through DSWD Sustainable Livelihood Program in collaboration with National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, 61st Infantry Battalion kag provincial government sang Iloilo. This effort forms part sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program under Executive Order Number 70, which institutionalizes the whole-of-nation approach to achieving inclusive and sustainable peace. ECLIP aims to facilitate the reintegration sa mga former rebels to mainstream society by providing access to
to livelihood and social services, ultimately addressing the root causes of insurgency in conflict-affected areas. Ang muning pinaka-importante, kit matumod ano ang rason nga ang nagasulod sa rebuilding nga grupo ang mga kauturan naton. Kay kung matumod naton or mabalaan ta, ma-identify naton, tira pa lang makahimo na kita sa mga intervention. Hindi nga mahimo lang kita sang tikang na kung ara na sila ma-surrender, hindi. Dapat gina-invite pa lang sila, gina-encourage pa lang sila nga magsulod sa rebuilding grupo. Dapat natapna naton ina. Kag dapat i-prevent gid ina para nga hindi maguba ang ilang puturo. Ang 61st Infantry Battalion remains committed to supporting government efforts in promoting peace, security, and development. 50 minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagit ng mga balita, patpaton naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan naton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louie kay pang sa studio sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.